inaasang sumagot ang mga nararapat na tugon at makiisa sa pag-awit. Kung maaari po, patayin po natin ang ating mga cellphone. Maraming salamat po. Mga piling tagatangkilik ng Banal na Misa, Mr. Ramonito Aba, Mr. Bernardo Abracosa, Mr. Leonardo Acosta, Mr. Jam Rainiel Antonio, Mr. Roderick Baldovino, Mr. Ronaldo Suarez, Mr. Jesus Sunga, Mr. Sixto Bautista, Mr. Virgilio de la Cruz, Mr. Jeffrey Espino, Mr. Ricardo Santos, Mr. Raul Silva, Mr. Rodel de Silva, and Mr. Mark Jose. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Eladio Gonzalez Jr., Ariel Bardirama, Bobby Carating, Julius R. Barcosa, Sosa, Obet Galvez, Fernan Galvez, Bobby Estrella, Andy de Guzman, Louis Galvez, J.R. Aragon, Wilhelmino C. Alvarado, Ramoncino, Christine, Carla, Belia Tabios and family, Rodolfo and Aida Estrella, Estefana Villena Dionisio. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Gloria Jacinto. Para sa kagalingan ni Yoprosina Rodriguez. Sama rin po natin sa ating panalangin ng mga kapatid nating yumao na si Anong and Daming Carlos, Victorino, Expectacion, Gandencio Valencia, Leonora Caraig, at Victorino.
Magsitayo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Monsignor. Sa ating pong banal na pagtitipon natin, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Sambahin po natin siya. Panalangin po natin ang mga kapatid natin na nag-aalay ng banal na misa ng mga pangalan ay nabanggit kanina. Panalangin natin ang ating mga kapatid na sina Marino at Angie, Milateo, Luz Babi, Jovel Marisor. Hindi naman ang mga yumao, panalangin natin Alejandro, Celestina, Eugenia, Julita, Antonia, Belino. At ating mga yumaong pari, Father Rod, Father Ray, Father Tute, Father Froilan, Father Sami, Father Rico, Monsignor Teng at Monsignor Rani. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay lagi nawang sumainyo At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang. Isipin po natin ang ating mga kasalanan at tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdating ng iyong anak, bigyan mo ng kagalakan, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat dahil sa aming pagsuway na pinagsisisihan at inihingi namin ng kapatawaran sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
magsiupo po lahat. Sa unang pagbasa, isasalaysay sa atin ang pagkapanganak kay Samson. Siya ay nakatalaga sa Panginoon, kaya't pinuspos siya ng Espiritu at patuloy na pinagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Ngayon, wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ang lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilalagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila,
Ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpas sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang paghahayag ng anghel kay Zacarias na magkakaanak sila at ang anak na ito'y maghahanda ng isang bayan ang Panginoon. Tatayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote ng alay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siyang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kaniya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang.
Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kaniya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangalan mo sa kaniya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglayang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daanang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya nakapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. God is good all the time. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo ba'y maligaya? Kayo ba'y naantok? Pang-ilang araw na tayo? Pang-4 na araw. Kahapon anong araw? Miyerkules.
Nung Miyerkules, no? Kahapon yun, ano? Kung Miyerkules kahapon, ano bukas? Ano bukas? Biyernes. Biyernes. Ano kahapon yung tema natin? Ano? Ano yun? Daan sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sumusunod ba tayo sa utos ng Diyos? Parang hindi kayo mapagsalita. Kinakailangan nating sundin ang utos ng Diyos. Kinakailangan nating sundin ang 10 utos ng Diyos. At pagka hindi tayo sumusunod sa 10 utos ng Diyos, ibig sabihin, tayo sumusuway sa Kanya. Ibig sabihin, tayo nagkakaasala ng mabigat. Ang ibig sabihin, pag namatay tayo, saan pupunta? Sa impyerno. Gusto mo bang mapunta sa impyerno? Ayaw mo, no? Ako din, ayaw ko. Kaya tayo dapat sumunod sa utos ng ating Panginoon. December 19, 2024, simbang gabi. Ano sa akala niyo sa sunod na daan? Daan ng ayaw. Daan ng panalangin, iyon ay daan tungo sa langit. Panalangin. Kayo ba nagdarasal? Makailang ulit kayong nagdarasal sa loob ng isang araw? Bakit kayo nagdarasal at paano kayo nagdarasal? Bakit nawala? Sa mabuting balita po, sinasabi sa atin, mahaba yung mabuting balita pero sinasabi sa atin, nagpakita ang Anghel Gabriel kay Zacarias. Naroon si Zacarias sa Holy of Holies, yung pinakabanal na lugar ng templo. At siya ay nag-aalay na kamanyang sa Panginoon. Siya yung naatasan, siya yung napili. At sinabi ng Anghel Gabriel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Huwag kang matakot. Sapagkat dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Sa makatuwid na nalangin sa Zacarias, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya sinabi ng anghel na yung kanyang asawang si Elizabeth magkakaanak. Tatawaging Juan ang kanyang anak at ito yung maghahanda ng bayan para sa Panginoon. Maghahanda ng landas para sa ating Panginoon. Panalangin. Si Santa Ana at si San Joaquin, sila po ay walang anak, matanda na sila, at sila rin po'y nanalangin. Sila rin nanalangin, pinakinggan ng Panginoon ang kanilang panalangin, at si Santa Ana ay naglihi
at nagsilang ng anak. Sino yung anak ni Santa Ana? Si Mama Mary. Si Mama Mary. Iyon ay bunga rin ng panalangin ng mag-asawa. Panalangin, daan tungo sa langit. Daan tungo sa langit. Kung titingnan po natin yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, siya rin po'y nanalangin. Madalas siyang manalangin. Madalas siyang manalangin. Nang piliin niya yung kanyang mga alagad, nagdasal muna siya. Nang siya ay magparami ng tinapay, nanalangin siya. Nang si Lazaro'y kanyang buhayin, nanalangin siya. Maraming beses, nagpupunta sa ilang at siya'y nananalangin. At nang naroon siya sa Getsemani, para siya ay magsimulang pahirapan, nanalangin siya. Nanalangin siya kasama ng kanyang mga alagad, at nang lapitan siya ng alagad na sila turuan ng panalangin, ang tinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila ay Ama namin. Ama namin. Kaya hanggang ngayon, ginagamit natin yan na panalangin, Ama namin. At tayo po ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon na tayo'y magdasal. Magdasal tayo. Kaya nga, sinabi niya sa kanya mga alagad, marami ang anihin, kakaunti ang manggagawa. Magdasal kayo. Magdasal kayo. Na sana magpadala ang Panginoon ng manggagawa sa kanyang anihin. Magdasal kayo. At sinasabi ng ating Panginoon, anuman ang hilingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay sa inyo ng Ama. Iyan ay panalangin. Yan ay panalangin. At sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa mga taong nakikinig sa kanya, humanap kayo at kayo ay makatatagpo. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. At iyan po ang tinatawag nating panalangin. Kaya po, ang panalangin ay dapat maging bahagi ng ating buhay. Ano ba yung panalangin? Mahalaga malaman natin ang panalangin at ito ay yung pakikipag-usap natin sa Diyos. When we talk to God and listen to God, it is a prayer. It is a prayer. It's not only talking to God, but also listening to God. And when we talk to God and listen to God, it is lifting of our mind and heart to God. Yun ang tinataas natin, yung ating puso't isipan sa ating Panginoon pag tayo'y nananalangin. Tinataas natin yung ating puso't isipan sa Kanya kung tayo ay nananalangin. Bakit ba tayo nagdarasal? Bakit tayo nagdarasal? Nagdarasal ba kayo talaga? Bakit ka nagdarasal? Nagpapasalamat. Bakit ka nagdarasal? Ano? Ano yan? Ano nga? Bakit ka nagdarasal? Ano? Para sa pamilya. So, humihiling. Bakit ka nagdarasal? Nagpapasalamat. Bakit ka nagdarasal? Para sa kaligtasan, may kahilingan. Bakit ka nagdarasal? Para maniwala sa Panginoon. Ayun. Maniwala sa Panginoon. Kulang ng pananampalataya.
Nagdarasal tayo unang-una para humingi ng kailangan natin. Nagdarasal tayo pangalawa para tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat binigay ang ating pangangailangan. Nagdarasal tayo pangatlo sapagkat tayo nagkasala sa Kanya, humihingi tayo ng tawad. Nagdarasal tayo pang-apat para tayo magpuri sa Diyos. Magpuri sa Diyos. Mahalaga, purihin natin ang Diyos. Katulad ng pag tayo nakipag-usap sa ating kapwa, pinupuri natin ang ating kapwa. Uy, ganda mo naman. Di ba? Nagdarasal tayo sa Diyos para sambahin ang ating Panginoon Diyos. Para sambahin ang ating Panginoon Diyos. So, yan ang layunin, ang dahilan kung bakit tayo nagdarasal. Maraming dahilan yan. Pero sa bawat pagdarasal natin, meron tayong dahilan. Yan ang mga dahilan. Basahin niyo mga dahilan. Ano kadalasan ng dasal natin? Sa totoo lang. Pag tayo nagdarasal, ano kadalasan ng dinarasal natin? Humingi. Di ba? Humingi. Pero huwag natin kalimutan magpasalamat. No? Pag tayo humingi, pag tayo nabigyan, tayo magpasalamat sa Diyos. So, ang tanong makailang beses tayo magdarasal? Paano tayo magdarasal? Saan lugar tayo magdarasal? Opo. Magdasal po tayo umaga, pagkagising natin. Magdasal tayo pag tayo ay bago kumain, pagkakain. Magdasal tayo sa tanghali. Magdasal tayo pag tayo aalis sa bahay natin. Magdasal tayo sa hapon. Magdasal tayo pagdating natin sa bahay natin. Magdasal tayo bago tayo matulog. Bago tayo matulog. Sa mga tuwid yung buong araw natin, may kasamang pagdarasal. Ano ang dinarasal natin? Kadalasan po, Aba Maria, Ama namin, no? Pero, hindi lamang yun ang dasal na gagawin natin Pag sinabi natin, ang dasal ay pakikipag-usap natin sa Diyos, nagdarasal tayo ng Ama namin, Aba Maria, tama po yun. Pero, pag tayo nakipag-usap sa Diyos, Panginoon, salamat po. Very sure, that is a prayer. Panginoon, pinupuri kita. Very short, but that is a prayer. Panginoon, patawad ang aking kasalanan. Very short, but that is a prayer. Saan tayo magdarasal? Nagdarasal tayo sa simbahan. Magdasal tayo kahit sa bahay natin. Magdasal tayo kahit tayo nagmamaneho. Magdasal tayo kahit tayo nasa palengke. Magdasal tayo kahit tayo ay nagtitinda. Magdasal tayo kahit tayo nasa opisina. Magdasal tayo kahit tayo nakahiga. Magdasal tayo kahit tayo ay nakatayo. Pero huwag kayong magdarasal kung kayo natutulog. Wag. Bakit? Natutulog kayo Kaya huwag kayong magdarasal. Dapat gising kayo kung kayo nagdarasal. Mahalaga, gising kayo. No? Ang banal na misa, ang pinakamataas na uri ng panalangin. Sapagkat sa banal na misa, kasama natin ang Panginoong Hesukristo.
na tayo nag-aani ng sarili sa Diyos, nagpapasalamat tayo sa Diyos, humingi tayo sa Diyos, nagpupuri tayo sa Diyos, sumasamba tayo sa Diyos. Sabi nga, 5 in 1. Isang activity, 5 yung ating ginagawang intensyon. 5 in 1. Yan ang banal na misa. Kaya po dapat tayong magsimba. Anong araw? Linggo. Anong araw pa? Pistang Pangiling. Anong araw pa? Mukha kayong mukhang nagreklamo kayo. Anong araw pa ba? Kung kayo po'y available kahit ordinary day, magdasal kayo. Lalo na yung mga matatanda. Wala naman kayong ginagawa Magsimba kayo. No? Umpisahan niyo yung araw ninyo sa pamagitan ng pagkapasalamat, pagpupuri sa Panginoon at pagsamba sa Panginoon. Dapat tayong magdasal araw-araw. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, magdasal tayo. Pag tayo ay malungkot, magdasal tayo sa Diyos. Para tayo lumigaya, pag tayo maligaya, magdasal tayo sa Diyos. Para magpasalamat, pag tayo nagtagumpay, magpasalamat tayo sa Diyos, dasal yan. Pag tayo nabibigo, magdasal tayo sa Diyos para humingi ng lakas. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, we have to pray. And whenever we pray, we become conscious of God. Iniisip natin ang Panginoon. Pumupunta tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang Panginoon ay dapat maging bahagi ng buhay natin Saan man tayo naroon, ano man ang ginagawa natin, dapat maging bahagi ang Diyos. Magdasal tayo sa opisina, magdasal tayo sa eskwelahan, magdasal tayo sa ating tahanan, magdasal tayo. Lagi tayong magdasal. Mahalaga po yun. Mahalaga yun. Tayo po ay dapat ipagdarasal natin. Sino? Yung ating sarili, ipagdasal natin. Yung ating pamilya, ipagdasal natin. Yung asawa nyo, ipagdasal ninyo. Pagdasal ninyo, magulang ninyo. Pagdasal nyo, mga anak ninyo. Pagdasal natin yung ating simbahan. Pagdasal natin yung ating sambayanan. Pagdasal natin yung ating parokya. Marami tayong pwedeng ipagdasal. Pag may sakit yung anak ninyo, dasal. Pag may problema kayo sa asawa nyo, dasal. So maging bahagi ng ating buhay ang ating Panginoon, lagi tayong magdasal. Pero paano tayo magdarasal? Taimtim. Taimtim. Magdasal tayo ng may pananampalataya. Magdasal tayo ng may pag-asa. Magdasal tayo ng may pagmamahal. Magdasal tayo ng may perseverance. Ibig sabihin, pag hindi nakuha yung hinihingi ninyo sa araw na ito, magdasal pa rin kayo. Hingin pa rin ninyo. Pagka kayo ay hindi nakakuha ng hinihingi ninyo, bukas, magdasal pa rin kayo. Yung ating kapatid, nagdarasal na. Yan. No. Tahimik nagdarasal. Alala ko pag ako hindi makatulog nagdarasal ng rosaryo. Hindi pa tapos yung pagdarasal ko ng rosaryo, tulog na ako. Yung iba, hindi pa nagdarasal, tulog na. So magdasal tayo, lagi magdasal tayo ng ulit-ulit pag hindi nakuha yung ating panalangin. Maganda yung sinasabi ng ating Panginoon yung hukom,
Hindi naman siya nananarig sa Diyos, hindi siya naniniwala sa tao, pero sabi niya, yung babae na ito na hingi ng hingi sa akin ng katarungan, bibigay ko na. Laging nagpupunta sa akin baka mainis lang ako, ibibigay ko na sa kanya. So ganoon, lagi tayo magdarasal sa ating Panginoon Diyos. Sa ating pagdarasal, tayo po'y nakikiisa sa Diyos. At pag tayo nakikiisa sa Diyos, ang Diyos ay nasa atin at tayo nasa Diyos. At pag ang Diyos ay nasa atin at tayo ay nasa Diyos, pag namatay ka, no? Pag namatay ka, huwag naman bukas, huwag naman ngayon, pag namatay ka, yan po ay daan para tayo mapunta sa langit. Kaya gawin po natin na yung ating pagdarasal ay maging kabanalan natin at daan patungo sa langit. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y magsitayo. Panalangin ng bayan. Sa kagandahang loob ng Diyos, natupad ang hangad ng kanyang bayan. Sa takdang panahon, kaya't puno ng pag-asa at pagtitiwala, ating pong isagot, Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Juan Bautista, maihanda nawa ng simbahan ang mga bata sa pagkilala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway mag-aruga sa kanilang mga supling nang may pasasalamat sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Marami nawang mga kabataan ang bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit ay pagalingin nawa ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa ay tanggapin nawa sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Amang maawain, puspusin kami ng iyong Espiritu nang sa gayon ay salubungin namin ng may galak at pag-asa ang aming tagapagligtas na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Amen.
anak na inialay sa iyo, na galing sa Panginoon. Tatayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang tayo at ang ating mga alay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayong pamanay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang pakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay naasa naming lubos na makamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang kalis na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tatayo po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming obispong si Dennis at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayong din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal ni San Lorenzo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang isang kalipunang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, awitin po natin, Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang
aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po na. Narito si Jesucristo na ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Tatayo po lahat. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagkapalang pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Maraming salamat po sa lahat na nakisa sa ating banal na pagdiriwang upang tayo magpuri, magpasalamat at sumamba sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay sa love offerings at sa collection. Maraming salamat po sa ating choir na nagbigay sigla sa ating pagdiriwang sa kanilang pagkanta. Maraming salamat po sa ating lectors at commentator. Maraming salamat po sa ating Eucharistic ministers na nagbigay ng komunyon. Maraming salamat po sa ating mga altar servers na naglingkod sa altar. Maraming salamat po sa ating mga kabataan na nangolekta at nag-asep. Maraming salamat po sa ating SOCOM na kumuha ng litrato at nag-operate sa ating computer. Maraming salamat po sa ating naglilista ng mga pamisa. At sa lahat sa inyo na nakisa upang maging makahulugan at masaya ang ating banal na pagdiriwang, maraming salamat po. Pasalubungan natin ang masigabong pakpakan ng bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, umayo tayong mapayapa, lagi tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos.